Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Ang balita ko may warrant of arrest pero walang... Naghayag ng lubhang pagkabahala si Senadora Amy Marcos sa hindi kaaya-aya na paglusob ng pwersa ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Nitong Lunes, overkill ang pagkubkob ng kapulisan sa iba't ibang compound ng KOJC sa utos na hanapin at arestuhin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kabila ng kawalan ng search warrant. Dahil sa marahas na kilos ng PNP ay nagkaroon ng standoff sa pagitan ng dalawang kampo kung saan nagkasapakan, nagkatulakan, nagkabasaan ng tubig at winasak pa ang gate sa isang lugar na itinuturing na sanktuaryo o banal ng mga misyonaryo. Ayon sa Senadora, personal niyang nakita ang ipinadalang puwersa sa Davao City at ito nga ay nakakasindak. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ang Davao City ay ilang beses nang tumanggap ng pagkilala bilang most livable city sa bansa. Si Pastor Apollo at ang KOJC naman ay kilala bilang matulungin sa kapwa at nagsusulong ng nation building sa pamamagitan ng iba't ibang plataporma at programa. Ikinalulungkot ng senadora ang naging paraan ng gobyerno sa pagkamit ng hustisya sa gitna ng harapang pang-aabuso. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Bukod kay Senadora Amy ay nauna nang naghayag ng pagkabahala sa sitwasyon si Senator Robin Padilla. Para kay Padilla, dapat na ituring ng mga otoridad na magkaiba si Pastor Apollo, ang simbahan na KOJC at maging ang mga misyonaryo. May tuturing din kasi na sibilyan ang mga miyembro na di dapat nadadamay sa kaguluhan. Sa isang payag, pinaalala naman ni Vice President Sara Duterte na ang pandarahas sa mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Ipinunto ni VP Inday na sa pagpapairal ng batas ay di dapat kalimutan ang kaligtasan ng mga sibilyan.